beloved Boss Mike Cervera. Nakita niyo po yung series sequence of events. Yan. Tandaan po ninyo, nung panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, may mga pinangalanan siyang mga tao. Ah. May mga pinangalanan siyang mga tao tungkol po dito sa, sabi niya, corruption. Pero meron ba siyang naipakulong na corrupt noon nung panahon niya? Wala! Wala! Ayan ang tanong ni Katunying, may naipakulong. Ito, mga kababayan, real talk ito. May naipakulong ba si Digong? Alam niyo, tinatanong na rin natin to matagal na eh. May naipakulong ba si Digong nung panahon niya? Ito. Meron ba siyang naipakulong na corrupt noon nung panahon niya? Pangulong Duterte, meron ba kayo naalalang ipinakulong niya na corrupt? Hindi ako, baka naman nalimutan ko lang. Meron ba? Wala. Pero in fairness dito sa presidente na to, si Pangulong Bongbong Marcos, magalit na kayo sa akin o magalit, kung hindi niya kinumpronta to, hindi tayo ganito kagising. Oo nga. Ayan na. Real talk yan. Kung hindi dahil daw kay Pangulong Bongbong Marcos. Sabi ni Nick Candido, yung driver's license pinagmamalaki nila. Actually, mga kababayan, hindi naman dapat ipagmalaki yan. Unang-una, pribileyo natin yan. Ikalawa, hindi naman may author si Digong yan. At saka, gaano man lang yung pumirma, walang gastos. Ang hinahanap natin yung ginastusan ng trilyon-trilyon ni Digong. Asan yung mga yun? Umutang ng sandamakmak na kwarta yun. Trilyon-trilyon ang inutang. Wala tayong makita. Di ba? Yun ang hinahanap natin, hindi yung pasaporte, hindi yung lisensya. Hindi yun. Yayaan ka lang yun, pipirma lang, Di ba? Paulit-ulit lang yan. Anong ginastos nila sa passport? Laway at pirma lang. Ang hinahanap natin yung mga mega project. Walay. Tama ho si Katunying. Ulitin natin. Nung panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, may mga pinangalanan siyang mga tao. Oo nga. May mga pinangalanan siyang mga tao tungkol po dito sa, sabi niya, corruption. Pero meron ba siyang naipakulong na corrupt noon nung panahon niya? Wala. Ni Pangulong Duterte, meron ba kayo naalalang ipinakulong niya na corrupt? Wala. Hindi naman corrupt si Laila de Lima. Pinapalabas lang nila ngayon, kaya lang nagbago pa yung isip nila. Gusto nilang palabasin na corrupt si Laila de Lima para mapagtakpan yung pong pagkapahiya nila diyan po sa pagpapakulong kay Laila de Lima. Ngayon, dinadamay ni Attorney Baliktad. Di ba? Para sabihin na tama si Digong na kurakot talaga si Laila de Lima. Kaya deserve niyang makulong. Mga kababayan ko wala nga pabawi-bawi. Di ba? Wala. Hindi ako, baka naman nalimutan ko lang. Meron ba? Wala. Wala. Pero in fairness dito sa presidente na to, si Pangulong Bongbong Marcos, magalit na kayo sa akin o magalit, magagalit talaga sila sa iyo. Mangingisay sila niyan. Na parang mga bulating inasinan. Parang mga hito na binuhusan nyo ng asin. Magpapasag-pasagan yung mga DDS na yan. Kung hindi niya kinumpronta to, hindi tayo ganito kagising. Correct. Sa katotohanan. Dito ba, mga kababayan? Hindi tayo ganito kagising na marami palang magnanakaw. Hindi sana napakulong si Diskaya. Yan, may project siya kay Diskaya, mga kababayan ko. Ay, totoo naman Hindi nyo ba napapansin lahat ng mga proyekto na ba napakita natin at saka mga nasa balita, mga kababayan Corruption sa panahon ni Digong. Ito, yan tingnan nyo, mga kababayan ko. Napaliparan na. Lately,
Hindi yan, Boss Mike. Hindi yan, nasa na yon? Nawala. Nawala na, Boss Mike. Nawala. Hindi mo sinama. Biruin ninyo mga kababayan ko eh. Yung mga proyekto, mga 2017, 2018, mga nag-umpisa, hindi natapos lahat eh. Diba? Tulad niyan yung sa amin, sinend nga ni Jojo Chavez, yung sa amin, sa Pangasinan, mga kababayan ko, yung pong tulay, ng Villasis ba yun? Jojo Chavez? Abay, inumpisahan ng 2018 eh. Hanggang ngayon, hindi pa rin tapos. Tingnan nyo mga kababayan ko. Tapos, sinisisi kay Pangulong Bongbong. Pinipicturean ng mga DDS. Binibidyo. Ito, yung pong hindi natapos na proyekto ni Bongbong Marcos. Mga walang yan, Biruin nyo yung kamalian at kasalanan ni Digong sinisisi kay Pangulo. Yan tulay, di ba? Ito na, dito na tayo kay Bato, sinibak na. Palakpakan! Magdiwang kayo! Diba? Arlene Cuano. Kailan kayo pasyal sa Japan? Luwag-luwag ng Japan eh. Kung pwede lang pumunta bukas, bakit hindi? Meron naman akong visa eh. Eto na mga kababayan ko. Tapos na ang laban. Bato, sinibak na! So, Si Senator Bato de la Rosa sa ulit niya, mga kababayan, sinibak na si Bato de la Rosa. Tinanggal na si Senator Bato de la Rosa sa halos lahat ng komite na kanyang kinabibilangan sa Senado. Yun, mga kababayan, sinibak sa mga komite. So, ibig sabihin, wala nang silbi kasi wala nang komite. Sinibak na si Digong sa lahat, mga kababayan, ng mga komite sa Senado. Wala na. Bakit? Kabilang na dyan ang Senate Blue Ribbon Committee na pinalitan ni Senator Robin Padilla at Senator Joel Villanueva naman sa Committee on Justice. Ayon kay Senate President Vicente Soto III, halos lahat ng committee membership ni De La Rosa ay inalis na habang tinanggal na siya. Total naman mapupunta ka na raw sa ICC, sabi dito ni Ate Mars. Wala na. Ang natitirang posisyon ay papalitan na rin ng mga susunod na sesyon. Matatandaan na hindi na dumadalo pa sa mga sesyon ng Senado si De La Rosa matapos ipahayag ni Justice Secretary Boying Remulla na may umano'y ICC arrest warrant laban sa kanya. Paano yan? So wala na pinanghahawakan na daw na komite, sinibak na siya sa lahat ng mga komite, etong si Bato de la Rosa. So ngayon, wala nang silbi. So ano pang silbi ni Bato de la Rosa kung wala nang komiting panghahawakan pa? Paano mga kababayan, hindi naman na pumapasok? Paano? Sahod lang na sahod. Tapos wala naman nang ginagawa, wala nang tinatrabaho. Nakabuo tuloy si Congressman Sandro Marcos ng panukalang batas dahil kay Bato. Dahil kay Bato, may nabuong panukalang batas na dapat no work, no pay sa mga kongresista, mga politiko, mayor, gobernador, maging ang presidente at vice president. Dapat si Sara ganun din, no work, no pay. Hindi pwede na mas maraming travel kaysa trabaho, no? Dapat talaga mga kababayan, alam nyo, kung ako lang ang masusunod, magpapanukala ako ng batas, mga kababayan ko. Kung may kongreso, dapat may attendance lahat yung mga kinatawan o kongresista o representative. At ganun din mga kababayan ko, meron ding lugar ang mga gabinete at mga vice president at president
na kailangan, mga kababayan, doon lang sila mag-opisina. Na kailangan fully secured. Kasi nandun ang Vice President at President, ano? Doon sila mag-opisina at dapat meron ding attendance. Kapag hindi ka nakapag-attendance, kailangan magpaliwanag ka kung saan ka nagpunta. Ganon, may paliwanag. Ganon din yung mga gabinete, mga kababayan ko. Dapat meron din silang attendance. Ganon. Para ho mga kababayan, magtrabaho sila. Tignan nyo mga kababayan si Sara, hindi ho nagtatrabaho. Abay gala lang ng gala eh. Mas matagal po yung pananatili ni Sara Duterte sa ibang bansa kaysa po yung pananatili sa Pilipinas. Di ba mga kababayan ko? Ganun eh. Kaya mas maigi mga kababayan, dapat meron talaga silang attendance sa iisang lugar lang. Halimbawa, sige, Vice President naman. Maluwag naman ang Malacanang at secured naman dyan. Gaano man lang mga kababayan ko na pumasok sila at doon, mga kababayan, mag-time in at mag-time out. Diba? Para kapag hindi pumasok, walang sweldo. Ang Pangulong Bongbong Marcos, pumunta man niya sa ibang lugar, nagtatrabaho. Diba? Diba, mga kababayan ko? Ganon. Hindi katulad ni Sara Duterte nyo. Wala akong ginagawa, mga kababayan ko eh. Kaya nga tingnan nyo mga kababayan ha. Nasa na ba ako, Boss Mike? Nawala na yata ako. Ito, ano to? Ma'am, kamay ma'am. As usual. Tingnan nyo mga kababayan ko ha. Sample ng mga trabaho ni Digong na hindi natatapos. Kagaya nung paulit-ulit ko sinasabi, meron na naman tayong nakitang unfinished. No? Ulitin ko, pinapaikot ako ni Pangulo sa buong bansa para lang makita ano ba yung mga nakatenggang mga project. Yan ang nakakalungkot lang. Nung nag-report nga ako kay PBBM nung isang araw, nalulungkot talaga siya kasi ang daming mga project sa buong bansa na ganito. Ito, 8 years. 8 years daw mga kababayan na 8 years. Kailangan may excuse letter. Sabi ni Jojo Chavez, sa amin yan. Tingnan nyo, mga kababayan ko 8 years na po. 8 years. Panahon ni Digong yan, mga kababayan, matapos magsalita ng build. Wala, hindi natapos. Nagsimula itong project na to 2018. 2018 pa. 2026 na. And hindi pa rin tapos. No? All over the country, puro ganyan na nakikita natin sa mga sumama na sa akin sa ibang lugar. From Mindanao, Visayas, Luzon, kahit saan Laging may ganito. And ito yung talagang kinakainis ng Pangulo. Ito na yung naging kaya-kaya na may mga sinisimulang project. Anong pogi ng governor? Ang pogi, yung si Pogi, Pogi Espino. Yun, pangalan palang Pogi na Diba, Gemma Yambao? Tingnan nyo mga kababayan ko, ang Pangulong Bongbong Marcos pa ang iniwanan ni Digong ng problema. Napakarami daw po ganito. Mga tulay, mga building, mga pabahay na hindi tinapos ni Digong. Inumpisahan noong 2017, nagyabang si Digong. Build! Buti pa yung build better more ni Pangulong Bongbong. Talaga ngayon, kita nyo, ang dami. At ngayon, mga kababayan, ay tatapusin ni Pangulong Bongbong. Diba? Sara Ma'am, PBBM nakatutok sa Luzon, Visayas, Mindanao hanggang sa sulok ng probensya. Lahat ng problema, may aksyon ng solusyon.
Oo, nagkakaisa ang local and national government. Ako. Mamaya mga kababayan ko ha, meron ho akong clue sa inyo ha. Ay meron akong chika. Oo ha. May chika ako sa inyo mga kababayan ko. Alam niyo na ba kung sino yung Vice President ni Sara? Na M daw, na M. M daw eh, M. Nako, mga kababayan, may chika ako sa inyo mamaya. O, sige, tuloy. Ang gobyerno, ang DPWH, na hindi tinatapos. Bakit hindi tinatapos? Kasi, imbes na pondohan na ng todo yung proyekto para matapos na magamit na ng mga kababayan natin, Oo. gumagawa ng bagong mga proyekto. Wala. Zero, para alam mo na. Gumagawa ng pera nung panahon talaga ni Digong. Ano yun mo na, rectime mo na. Ito naman, dami mo pang paandar eh. Rectime mo na. Diba? Para pagkakitaan. Hindi natatapos tuloy yung mga ganito. Diba? Yun ang nakakalungkot. So, sabi ng Pangulo, this has to stop. So, from now on, paulit-ulit ko sinasabi sa lahat ng mga RD, Ayan o, tingnan nyo yung tulay mga kababayan ko. Oh. Hindi tinapos. sa buong Pilipinas, lahat ng mga bago, kamukha ni RJ, hindi kayo pwedeng mag-propose ng bagong proyekto kung hindi nyo sinisiguradong napopondohan yung mga nakatendang proyekto tulad nito. Kamukha ito, ang laking tulong sana nito sa mga hindi lang residente ng Pangasinan, hindi lahat ng mga taong dumadaan. Yung mga turista tulad namin ni Arnold Lopez. Diba, no? Dami pa pasakali. May takot pa sa onte. Villases, Santo Tomas Bridge, start 2028. 2018, Arnold Lopez. Papuntang norte at nanggagaling norte, papuntang Maynila. Kasi imbes na dadaan sila sa mga bayan na matraffic na dahil nga lumalago na yung mga bayan natin ng Carmen, ng Villasis, ng Organeta. Ito sana ang dadaanan nila. Yung mga Magaganda yung mga bayan namin dyan, ha? Yung Carmen, kita nyo naman, ano? Parang wala lang, ha? Kung hindi pa nagka-SM, nako, parang wala, eh. Yung Villasis, bagsakan ng mga gulay yan, eh. Iba yung Ordaneta, talagang maunlad na yun kasi malalaki na yung mga gusali dyan, kakaiba na, di ba? Yung Santo Tomas, maganda yung patakaran, talagang yung seguridad dyan, eh. Okay, matindi, mga kababayan, ha? Di ba? Eto naman, yung Alcala, parang wala ring nagbabago. Sa Bautista, kung saan lugar nung dating gobernador. Kita nyo naman mga kababayan ko. Ano ba nangyari dyan? Grabe no mga kababayan, ang tagal-tagal ng development. Alam nyo ba, nung bata ako, ganyan na itsura? Abay, tumanda na ako ng ganito, ganun pa rin eh. Mga kababayan ko, ganun pa rin. Kung hindi pa nakapagpatayo, yung mga tao doon ng kanilang mga bahay, yung kung hindi pa mga nag-abroad at talagang nakapagpatayo ng mga ilang mga magagandang bahay doon, Diyos ko po! Di ba? Sa Bayambang, kita nyo naman. Merong pinatayo yung mayor namin doon, si Mayor Kiambao. Na may jowa na mayor ngayon na dating PBB artist. Mga kababayan ko, matindi rin. Di ba? Alam niyo sino ang mga taga-Bayambang diyan? Makikita niyo naman na kahit papaano may progresibo. Ano po? Mga kababayan ko mas pogi si Mayor Liam ng Rosales. Bakit yung Bayambang, ang ganda ng asawa. Ay, mga kababayan ko, tapusin na nga natin ito. Di naman kayo nagla-like eh. Mga kababayan ko, alam nyo na ba kung sino yung Vice President na sinasabi ni Sara? Yung daw sisimula sa letter M?
Sa pakisagot nga ako kung sino mga kababayan ko. Sino ang tinutukoy na niligawan na daw ho matagal na ni Sara na maging running mate niya siya paparating na 2028 presidential election. Clue, mga kababayan ko, clue. Kaya pala, kung inyong matatandaan, itong si letter M na magiging running mate daw di umano ni Sara Duterte, abay, panay ang pabida nung mga nakaraang taon pa. Mga kababayan ko, panay pabida! Bida-bida mga kababayan, bida-bida. Oo, sobrang pabida-bida. Diba? Ay, hindi. Mali kayo. Paki-comment na yan. Clue! Iiwan ko to sa inyo mga kababayan Sa susunod na live natin, paki-comment nyo. Ito. Ito clue. Siya po ay pabida-bida nung mga nakaraang mga taon. Minsan mga kababayan, makikita nyo, isinisiksik pa yung sarili kay Pangulong Bongbong. Yung pala, yung talaga to, matindi rin to talaga Yung pala, abay, kaya pala nasabi ni Sara na nung nakaraang pataon daw, kinukumbinsit nililigawan niya na maging running mate niya. Putik na yan, mga kababayan ko, kilala nyo siya. Itago natin sa pangalang pabida-bida. Alam nyo na mga kababayan ko kung sino? Mga kababayan ko, parang parang malapit na rin siyang magsuot ng sinusuot. Ni grabe. Alam nyo na kung sino? Alam nyo na? Alam nyo na? Itago natin sa pangalang MM. Itago natin sa pangalang MM. Chocolate. Naubo ako? Mga kababayan ko itago natin sa pangalang MM. So paano? Abangan ko ang inyong kasagutan mamaya po yan, may live pa tayo. Dahil hindi tayo nakapag-live kagabi, babawi tayo. Alam niyo na kung sino? MM. MM. Ibig sabihin, magaling manipsip. Maraming salamat po mga kababayan ko. Our beloved Boss Mike